Blessed Sunday po sa bawat isa. At nawa nasa mabuti po kayong kalagayan sa pakikinig ng video ito. Bagamat hindi pa tayo na pagsama-sama, nawa sa video ito ay maabot po namin kayo to encourage at maka-fellowship at makatulong po sa ating buhay spiritual. Sa umaga po ito ay nais ko po kayong encourage sa salita po ng ating Panginoon. Dahil po sa oras ay dire-diretso na po tayo, hindi po tayo ayaw po magsayang ng oras. Ang title po ng ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa ang mabuhay kay Kristo or to live is Christ. Na makikita po natin sa Philippians chapter 1 verse 20 hanggang 21. Sabi po dito ni Pablo sa verse 20. Kung papasahin ko po, starting verse 20, Philippians 1:20. Sabi po dito ni Pablo, as is my eager expectation and hope that I will not be at all ashamed, but that with full courage now I always Christ will be honored in my body, whether by life or by death. At sabi po sa verse 21, for me to live is Christ, and to die is gain. Palagi ko po, iba sa inyo, alam na alam ang mga talatang ito. Kahit nakapikit, kahit kayo magulat, Philippians 1:21, ay alam na alam po natin yan. Kabisado po natin yan. Madalas po na narinig, maaaring narinig na natin sa sermon. Pero alam niyo po ba, para sa akin, ang Philippians 1:21 ay one of the greatest statement na ginawa ni Pablo, or maybe sabihin natin, this is the great declaration of Paul sa kanyang buhay. Na sinasabi niya, for me to live is Christ and to die is gain. Napaka-ikling statement, pero napakatindi ng sinasabi ni Pablo. At ito ay naghahayag ng kanyang buhay, ng kanyang commitment, ng kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Hopefully, matapos itong mensahe ito ay masabi din natin sa ating sarili na hindi lang natin binabasa dahil kabisado natin o kinukote natin, kundi banggitin natin ito nasa puso at alam natin ang ating sinasabi na for me to live is Christ and to die is gain. At yan po ang ating titingnan sa umagang ito. Ano ba ibig sabihin ni Pablo sa mga kataga na kanyang binitawan? I think this is one of the greatest reminder to all of us. Lalo na po sa kapanahunan natin ito na dumaraan tayo sa matitinding pagsubok o umaharap tayo sa mga matitinding problema, ay kailangan i-remind po natin ating sarili na tayo nabubuhay kay Kristo, para kay Kristo at kay Kristo lamang. Hindi po sa ating sarili, hindi po para sa iba, kundi tayo nabubuhay kay Kristo. At sabi ko nga, isa to sa mga kataga na binitawan ni Pablo na talagang tumatak sa aking puso. I think this is a statement of unselfishness na sinasabi niya dito. Ito'y mga katagaya na hindi niya binibigyan ng halaga ang kanyang sarili, kundi ang kanyang relasyon o pananampalataya sa ating Panginoon. Yung katagang sinabitiwan ni Pablo dito, for me to live is Christ, it means there's nothing too important to him but God Himself. It's a very simple statement, pero ito'y naghahayag na walang importante sa kanyang buhay, kundi ang Panginoon Diyos lamang. Di mo ba? At tawa nga, sabi ko nga, naman ito'y mabanggit natin sa ating sarili, hindi dahil sa kabisado o nabasa natin, kundi ito'y mabanggit natin na totoo sa ating puso. Na kung tayo mabubuhay kay Kristo, at kung mamatay man, ay isang pakinabang. Ano po ba ang ibig sabihin nito? For me to live is Christ, and to die is gain. Gulahin po natin yung number 1. For me to live is Christ. For me to live is Christ. Ano po ang ibig sabihin niyan? For me to live is Christ. At sabi po sa may verse 20, na sabi doon, that Christ will be honored in my body, whether if I live or die. So, ibig sabihin, for me to live is Christ, na si Kristo po ay mawalhati sa ating buhay. Na sinasabi dito ni Pablo, na habang kinubuhay
ay mabigyan ng papuri ang Diyos sa aking katawan, sa aking buhay. Medyo mabigat po ito kasi kung tatanungin natin siguro sa panahon ngayon o sa ating kalagayan, kung tatanungin ka o may magtanong sa iyo, sa tingin mo ba na nawawalhati ang Panginoon Diyos sa iyong buhay o sa iyong pamumuhay, sa iyong kilos, sa iyong pananalita? Maaaring ba sa atin ay hiling, maaaring ba sa atin ay yuyuko, o maaaring medyo magbabago ang itsura ng ating buhay. Dahil lahat po tayo ay guilty. Kasi minsan, alam po natin na hindi po natin nawawalhati o nabibigyan ng walhati ang Panginoon sa ating buhay. Lalo na pag dumaan tayo sa matinding pagsubok at ano po ang mga resulta o reaksyon ng ating buhay. Ito po ay nagbibigay galang, nagbibigay papuri. Pag nakita po ito ng ibang tao ay mapupuri ang Panginoon Diyos dahil sa response natin sa mga problema dumating sa ating buhay. Pero minsan po, inaamin po natin na minsan hindi po tayo nagiging Christ-like pag dumadaan po tayo sa matinding pagsubok ng ating buhay o pag sinusubok ang ating pananampalataya. At nawa, ito pong mensahe ito ay hindi lang makatulong but a reminder to each one of us na tayo po'y nabubuhay para kay Kristo. Lagyan po natin sa ating isipan, sa ating puso, kaya tayo nandito ngayon ay para kay Kristo. We are created by God for Him only and Him alone. Kaya kung mayroon tayong buhay ngayon, ito po ay para kay Kristo. Kaya nga sabi po ng Samsung na kinakanta natin, may my life be a praise unto Him. Na ang ating buhay ay maging papuri sa ating Panginoon Diyos. Colossians 1:27, yung ating pong life verse sa ating church. In Him we live and move and have our being. Di po ba? Kung hindi pa natin nakuha yan, sa Galatians 2:20, ano po sinasabi doon? I have been crucified with Christ. It's no longer I live. Hindi na ako nabubuhay, kundi nabubuhay ko sa pananampalataya sa aking Panginoon. I've been crucified. Tayo namatay na kay Kristo. Kapatid, ang buhay mo ngayon ay hindi nung dati. Nung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, nung tinanggap mo si Jesus, at tinalikuran mo ang iyong buhay na makamundo. At ngayon, ikaw ay nabubuhay, tandaan mo kapatid, nabubuhay ka para sa Panginoon at sa Panginoon lamang. At ang ating buhay ngayon, ang ating inspirasyon ay mapuri ang dakilang Diyos sa ating buhay. Kaya nga ito pong Philippians, kung makikita po natin si Pablo, wala na siyang iniisip, kundi maparangalan, mapuri, at mawalhati ang Diyos habang siya ay nabubuhay. Kaya ito yung one of the ultimate, one of the greatest statement na kanyang binitawan. For me to live is Christ, and to die is gain. Di po ba? Hindi pa rin nakuha yan. It's not about us, but everything is for the Lord. Okay? Kung di pa natin nakuha yan, buksan po natin sa may Romans chapter 14. If you have your Bible, nais ko pong basahin yung Romans chapter 14, starting verse 7, for none of us lives to himself, and none of us dies to himself. If we live to the Lord, and if we die to the Lord. So then, whether we live or whether we die, we are the Lord's. Matindi rin po ang sinasabi niya sa may Romans niya, na hindi tayo nabubuhay sa ating sarili, kundi nabubuhay tayo sa Panginoon. At sabi doon, whether we live or die, we are for the Lord. Di ba ba? Kaya nga kapatid, kung ano man ang nangyari sa ating buhay, it's a reminder to us na ano man ang ating nagdadaanan, ay isipin po natin na tayo po ay sa Panginoon at nabubuhay tayo para sa Panginoon. Kaya kung minsan po na tayo dumaranas sa matitinding pagsubok, na minsan tayo nahihirapan, meron pong mga pains, discouragement, at sometimes po parang hindi na tayo makalakad, napakabigat ng ating paa para sumunod sa ating Panginoon. Di po ba nangyayari sa ating buhay yan? Kasi nakikita natin yung ating sarili imbis ang Panginoon sa ating buhay. Pag may mga bagay po na tayo na-discourage dahil
tingin natin sa ating sarili para tayo nakakawawa, nadidihado, o minsan di tayo napapansin, para bang hindi fair ang labanan. Alam niyo po, ito'y katibayan lamang na minsan ay tinitingnan pa rin natin yung ating sarili kaysa yung ating buhay para sa Panginoon. Kaya nga sabi sa Galatians, patay na tayo dun patay na tayo sa ating sarili. Kaya anuman ang gawin ng mundo sa ating buhay, anuman ang ibato sa atin, hindi tayo dapat masaktan o manghina man. Dahil lahat ng iyan ay kasama sa pagsunod natin sa ating Panginoon. So wag na po natin tingnan ating sarili. Minsan nagkakaroon po tayo ng self-pity. Kasi minsan tiniisip natin na agabyado tayo. Or sometimes we are mistreated. Sometimes we are being bullied or battered. Minsan we are being bombarded by the enemy ng iba't ibang klaseng mga problema, pangungutya, at minsan we've been misunderstood. Nagsisimula po tayong manghina, manlamig sa Panginoon, at di natin mamalayan, tayo po'y lumalayo sa ating pananampalataya. Kapatid, yung mga bagay na yan ay nagpapatibay o nagpapakita lamang na minsan ay tinitingnan pa rin natin yung ating sarili. It's one of the great reminder ni Paul, kapatid, hindi na tayo nabubuhay sa ating sarili, kundi nabubuhay tayo para sa pagpupuri ng ating Panginoon. Sometimes sa akin mismo, it's an encouragement na kung minsan para bang nanghihina at minsan parang hindi ako makatayo, para bang, magpapatuloy pa ba o hindi, kasi minsan ay nakakaramdam tayo ng mga discouragement. Minsan sasabi ko sa sarili, Lord, para sa ito. Hindi na sa akin sarili, kundi ito'y para sa iyo, Panginoon. Basta alam ko, ang ginagawa ko para sa iyo, kung ako'y ma-misunderstood ng iba, kung ito hindi ma-appreciate, kung ito hindi nila makita, wala akong magagawa, Panginoon. Basta alam ko, ano man ang aking gagawin, ito ay para sa iyo. And it boosts my faith before the Lord. At ito ay nagbibigay ulit ng kalakasan upang magpatuloy sa paglakad natin sa Panginoon. Kaya huwag niyo pong kalimutan na tayo nabubuhay para sa Panginoon. Ito po sinasabi ni Pablo. Kaya kita po natin si Pablo, sa dami po ng kanyang pinagdaanan, hindi niya masyadong pinansin. Pinagbintangan siya, pinagbato siya, hinagupit siya, halos siya mamatay, pinagsabihan siya ng kung ano-ano, pero siya ay nagpatuloy pa rin sa Panginoon. Kasi hindi na siya nabubuhay. Ang kanyang mission lamang ay mag-glorify si Lord. Ang kanyang mission lamang magampanan niya kung ano sinasabi ng Panginoon Diyos sa kanyang buhay. Kaya dapat din po natin maintindihan yung pangalawang sinasabi ni Pablo, for me to live is Christ, and to die is gain. Actually, ito yung magbibigay sa atin ng kalakasan para po magpatuloy at hindi sumuko sa labanan. Para po tayo ay patuloy na manampalataya sa Panginoon. Ano ba ibig sabihin? For me to live is Christ, at yung pangalawa, to die is gain. Alam niyo po, mayroon pong dalawang ibig sabihin ng talatang ito. To die is gain. Okay? Una-una, ito po yung literal. Pag tayo ay kinuha na ng Panginoon sa mundo ito at tayo ay pumunta na sa kanyang piling, if we live in Christ, we will gain Christ after life. Na tayo ay pupunta sa kanyang piling, sa kanyang presensya, at maririnig natin yung Matthew 25, verse 21, well done, my good and faithful servant. Of course, we gain a lot. At sabi nga yung suffering natin dito sa mundo, it's not worth it compared to the glory that God has prepared before us. Dito ba? It's not just a simple gain, but a great gain. Minsan ito'y kapahinga sa atin, kaya nga ito'y tinatawag na rest once we be with the Lord later on. Pero tama po yun. Pero hindi lang po yun Ang ibig sabihin, to die is gain. Kaya minsan ito yung minimensahe ko sa mga wake service na kasi pag tayo namatay, isang pakinabang sa Panginoon. Pero ang malaga yung pangalawa, di ba? Yung pangalawang ibig sabihin. So, wala ibig sabihin na pag tayo namatay, we will be with the Lord. What a great gain to each one of us. At yun ang ating minimithi. Pero ang ibig sabihin ng pangalawa, to die is gain. Ang ibig sabihin niyan that we are willing to live for Christ even to the point of death.
Hindi naman ibig sabihin na kinakailangan na mamatay ka to gain, but you're willing to lay down your life even to the point of death. Di po ba? Iyon po ibig sabihin, to die is gain. At pag ikaw ay nabuhay, na kaya mong i-alay lahat, even to the point of death, kapatid, I assure you, there will be gain in your life. Pag sinabi natin gain, pag sinabi natin gain, it means it will be beneficial to you. Magbe-benefits ka. It means addition or even multiplication in your life. It means you are leveling up. Tataas ka. There will be a progress. You will be better and better. Paganda ng paganda ng paganda. Ibig sabihin, you will gain something. Even nandito ka pa sa mundo ito, you are gaining something before the Lord. Di ba napakaganda? Na if we live in Christ, we will gain something. Di natin ko lang ngayon, ang alam ko sinasabi sa may Peter, eyes have seen or eyes have heard. Minsan yung mga bagay na darating sa ating buhay, minsan hindi natin naisip. Hindi natin minsan na pinangarap, hindi natin minsan na in-expect na gano'n ang ibibigay ng Diyos sa ating buhay. Napakaganda. Kung alam nyo lang yung hinahanda ng Diyos sa inyong buhay. Ang kailangan lang, we need to live for Christ, even to the point of death. Hindi yung makampi lang tayo, di ba? Ang mahirap pa sa atin magkaroon lang tayo ng konting problema, para bang hindi na tayo makatagal sa Panginoon. Naghahanap na tayo ng ibang solusyon. Pupunta na tayo sa ibang lugar. At hindi natin nakakausapin ng mga kapatiran, hindi na tayo makapagkita kay pastor. Kapatid, it's not. Ang relasyon natin sa Panginoon, laging intact. Okay? Laging intact. Hindi dapat mawala. Ibig sabihin, to die is gain. That are willing to give everything for the Lord just for Christ. Willing to give back just for Christ. Kaya sabi ni Paul sa Philippians chapter 3 verse 8, that I count everything rubbish just to gain Christ in my life. Kaya ba natin sabihin yun? Kaya natin magpalit. Kaya sabi Lord sa isang passage na if you are not willing, hindi mo kayang talikuran ang mga mahal mo sa buhay, magulang mo, tatay mo, pamilya mo, you're not worthy to be my disciple. Kasi ang hiniling po ng Panginoon Diyos ay buong-buo, 100%. Kaya sabi niya sa may Romans chapter 12, I beseech you, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable before God. Yun po ang ibig sabihin that if we die, to die is gain. We are living. So, baka nasa, Lord, am I willing to give up everything, even to the point of death? Ay, minsan nga, makampi lang yung oras natin, makampi lang yung pera natin, kung ano masasabihin natin. Hindi mo ba? O kaya naman minsan, privacy natin, pag na-invade yung privacy natin, ayaw na rin natin. Alam niyo po, pag tayo naglingkod sa Panginoon, pati privacy minsan ay nawawala. Kasi we are become an open book to the public. Lahat po nalalaman Wala ka nang itatago. Kahit saan ka pumunta, kilala ka. Kaya lahat ay dapat natin lahat ay kaya natin i-alay sa ating Panginoon. Kung titignan po natin ang ating mga patriarchs, there a lot of example doon po sa Bible, ating mga patriarchs, mga men of God, na they give everything before God. At dahil doon, they gain so much in their lifetime. Di po ba? Palasak na dyan po sila Daniel, si Shadrach, Meshach, Abednego, yung kanyang mga kaibigan, makikita natin ay talagang ibinigay nilang lahat. At nakita natin how they gain in their lives. Di ba si Daniel mas nag-level up pa siya sa kanyang posisyon sa larangan o sa harapan ng hari. Sila Shadrach, Meshach, Abednego, hindi lang yun. Nung siya sumunod, even to the point of death, di naman sila namatay, bagkos, sila pa'y in-honor ng hari at nabaliktad yung batas ng sino man hindi lumuhod doon sa Diyos ni Shadrach, Meshach, Abednego, sila itatapon doon sa may apoy.
Just imagine. Yun po ibig sabihin natin, to die is gain. Now, willing to give up everything, even to the point of death, then you will gain something. Sabi nga unless the seed dies, it never gives fruit. Kailangan pong mamatay ang bibig. Kaya minsan gusto nyo magkabunga, gusto nyo mag-gain sa inyong buhay. Sa Tagalog ng gain, ibig sabihin nito magkaroon kayo, o kumita kayo, o mag-profit kayo. Learn to die for God. Learn to give up everything sa buhay. Sino pa ang example natin? Si Job. No? Even to the point of death, hindi siya nag-give up sa ating Panginoon. Sabi ng asawa niya sumpain mo ng Diyos para mamatay ka na. Pero sabi ni Job, hindi. Kasi hindi ko lang tatanggapin ang biyaya sa Diyos. Minsan kahit na masama, tatanggapin ko sa Panginoon Diyos. O ibig sabihin naman kahit nahirapan ako, tinatanggap ko pa rin. Ano nangyari kay Job? He gains a lot. At the end of the story sa Job, nag-double pa yung mga ibinigay ng Diyos sa kanya. Napakatindi, kapatid. At ang isa pong matindi na example natin ay si Abraham. O ano man yung binigay ni Abraham to the point of death. Natatandaan niyo ba? Si Isaac. Si Isaac bakit naman to the point of death? Kapatid, alam niyo bilang tatay, galawin na lahat, wag lang aking anak. Kumbaga, pag ito na wala aking anak, parang mamamatay ka na rin. Diba? Doon po sa mga magulang, sa mga tatay, pag meron po kayong anak, wala pong pwedeng kumantin dyan. Para bang, pag iyan ay nasaktan, parang ikaw nasasaktan. Just imagine si Abraham, ang inalay niya si Isaac. Just imagine how he felt na para siyang mamamatay. Kaya, makita na natin how Abraham gained a lot sa kanyang buhay. He became the father of faith. And even until now, siya ang one of the greatest pillar of the church. And even our faith sa kapanahon nito. Why? Because he is willing to give everything, even to the point of death. Kaya mga kapatid, ang challenge natin how about you? Are you willing to give everything, even to the point of death? At pag ginawa mo yung kapatid, you will gain for God. Hindi pwedeng hindi ka magkaroon sa ating Panginoon. Alam niyo po, ang ating Panginoong Diyos, ang ating Amang nasa langit, siya po yung unang-unang nagbigay. Siya po yung unang-unang nakaramdam ng death. Bagamat nakikita natin si Jesus ang namatay sa krus. Pero alam niyo mo, sa kanilang relasyon, maging ang Ama ay nakaranas sa kamatayan. Dahil sa pag-ibig sa atin, binigay niya ang kanyang bugtong na anak na magkamatay sa krus. Imagine yung pakiramdam ng kanyang ama, na ang kanyang anak ay sa isang anak ay binigay sa atin at namatay sa krus. Kaya nga nung pinako ang Panginoong Diyos, sabi ng Panginoong Jesus, why thou hast forsaken me? And just only for a moment, ay nagkaroon ng separation ng ama at ang anak. And that, ito nagpapakita o illustrate death sa ama. Hindi lang po sa anak. At ganun niya po kamahal ang bawat isa sa atin. Kaya nga po, yung declaration ni Paul sa atin, for me to live is Christ and to die is sin, ay napakalaga. Lalo na sa kapanahunan ngayon. That we should be willing to live for Christ, that we will never give up whatever it takes, and we should be willing to give everything, even to the point of death, so we can gain something or everything before God. Nais ko pong manalangin sa aking pagwawakas. Dakilang Diyos, salamat. At nawa sa mga salitang ito ay nagbigay ng kalakasan, nagbigay sa amin ng encouragement o Diyos na magpatuloy at manatiling nakatayo sa pananampalataya sa iyo. Lord, turuan mo kami na mabuhay para sa iyo at mamatay para sa iyo, Panginoon. Dahil ang mamatay para sa iyo isang malaking pakinabang sa amin. Lord, help us, encourage us, strengthen us, O Lord, that we can lay down everything for the sake of your name. At palayan mo, Lord, na bawat sa at sa nakarinig ng iyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen.
Maraming po salamat sa inyong lahat. Nawa napagpala po kayo. At magkita po tayo muli sa susunod. At sa pangalan po sa in behalf of Pastor David, ay patuloy po namin kayong pinabati at pinapanalangin. At patuloy po tayong manampalataya sa Panginoon, mabuhay para kay Kristo. God bless you all.